Nakakaramdam ka ba ng matinding pagod kahit simpleng ehersisyo lang ang ginagawa mo? O kaya ang iyong recovery ay mas matagal kaysa sa dati? Kung isa ka sa mga taong nakakaramdam nito, ang lecture video na ito ay para sa iyo. Normal lamang ang makaramdam ng pagod, pananakit ng katawan at matinding pagpapawis pagkatapos mag-ehersisyo. Ngunit ang labis at matagal na panghihina na hindi agad nawawala ay hindi na normal. Ito ay maaring senyales ng exercise fatigue syndrome, isang kondisyon na nagdudulot ng sobrang pagkapagod, pagkawala ng lakas, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, pagkahilo, pagduduwal at hirap sa paghinga. Bagamat, hindi ito itinuturing na sakit. Maaari itong makaapekto sa kakayahan ng katawan na mag-perform ng maayos at nagdulot ng iba pang problemang pangkalusugan. Mahalagang makapagpahinga ng sapat at kumonsulta sa doktor kung ang pagkapagod ay tumatagal ng lampas sa karaniwang oras ng paggaling. Ano ang sanhi ng exercise fatigue? Ang mga sumusunod na issue ay maaaring magdudulot ng exercise fatigue. Ang pag-improve sa mga aspektong ito ay nakakatulong upang mabawasan ang fatigue pagkatapos ng mag-ehersisyo. Dehydration. Kapag pinapawisan ka, nawawalan ka ng tubig at electrolytes kapag hindi sapat ang dami ng fluid at electrolytes sa katawan. Nagdudulot ito labis na pagkapagod habang pagkatapos ng ehersisyo. At nakakaapekto ito sa inyong pisikal na kognitibong pagganap. Ang rekomenda dami ng tubig na araw sa dami ng tubig kada araw ay 13 baso para naman sa mga lalaki, 9 na baso naman para sa mga babae. Kapag nag-ehersisyo, kailangan mong humigit kumulang na 2.5 dagdag na baso tubig para sa bawat oras ng ehersisyo. Irekomenda ang pag-inom ng plain na tubig, ngunit lalampas 1 oras ang inyong workout. And mahalagang ring uminom ng sports drink na may electrolytes upang mapalitan ang pawis. Ang pag-inom ng tubig nakakatulong din upang malilabas ang metabolic waste sa katawan. And number 2 is diet. Kailangan ng iyong katawan ng sapat na fuel upang magawa ng mga pang-araw-araw na gawain at pag-ehersisyo. At ito ay nagmumula sa pagkain ng iyong kinakain. Ang pagkain ay binabasag upang maging glucose at ginagamit buong katawan. Ang sobrang glycogen na inambak nagsisimula ito sa inyong katawan at ang glucose kapag nauubos ito ay ang glycogen pag nauubos ay muling ginagawang glucose para sa mga enerhiya. At kapag naubos ang iyong glycogen stores, makakaranas ka ng pagkapagod pagkatapos ng ehersisyo. And this is that's all. Dami ng glycogen sa mga kalamnan ay mabilis na nauubos kapag mataas ang intensity ng ehersisyo at mas mabagal naman kapag mababa ang intensity. Ang pagkain ng merienda na may protina at carbohydrate sa loob ng 30 minuto matapos pag-ehersisyo ay nakakabawas ng fatigue. Para sa mas mahahabang workout, kumain ng meriendang mas matagal tunawin, kaya ng saging at ibang prutas. Sa loob ng 30 minuto, pagkatapos ng iyong workout, kumain ng meriendang may carbs at protina tulad ng yogurt at prutas upang makatulong sa pag-recover at muling pagbuo ng iyong glycogen stores. May ilang individual din na umiinom ng pre-workout at post-workout supplements upang makatulong sa kanilang pag-recover. Pag-overheat, tumataas ang temperatura ng iyong katawan kapag nag-ehersisyo at maaring umabot hanggang 104 degrees. Nangyayari ito dahil ang dugo ay dinadala patungo sa balat upang tulungan ang katawan na lumamig. Ngunit kapag patuloy ka pang nag-e-exercise, maaring ma-overwhelm ang circulatory system. Nagdudulot ito ng lalo pagtaas ng temperatura. Siguraduhing hydrated ka at bago at habang nag-ehersisyo at magsuot ng angkop na damit upang makatulong sa pagpapalamig ng iyong katawan. Kakulangan sa muscular endurance. Ang pagsisimula agad sa
sa mabibigat na ehersisyo tulad ng weightlifting nang hindi nagwa-warm up ay maaring nagdulot ng pagkapagod. Tutulungan ka ng iyong gym trainer na paghusayin ang iyong muscle endurance sa pamamagitan ng pagdisenyo ng mga naaangkop na training program na magpapalakas at magpapatibay ng iyong mga kalamnan. Anemia. Kung meron kang anemia, hindi nakakakuha ng sapat ng oxygen ang iyong katawan mula sa red blood cells. Ang anemia ay nagre-resulta mula sa mababang level ng iron sa katawan na maaaring dulot ng hindi sapat na nutrisyon. Maaari rin itong sanhi ng malakas ng buwanang dalaw ng mga kababaihan. Kabilang sa palatandaan nito ang maputang balat, pagkahilo, hirap sa pagtulog, madaling pagkapasa at pananakit ng binti. Inirerekomendang magpatingin din sa doktor. Kinakailangan mong kumain ng pagkain na sustansyang mataas sa iron tulad ng sariwang berdeng gulay, manok at karne na maaaring kailangan mo ring uminom ng iron supplements. Thyroid issues. Ang thyroid hormone ay mahalagang bahagi ng energy metabolism. Kapag hindi sapat ang produksyon ng thyroid gland ng thyroid hormone, maaari itong magdulot ng mababang enerhiya at matinding pagkapagod. Maaari pang lumala ang pagkapagod kapag nag-i-ehersisyo. Kabilang sa palatandaan ng mababang thyroid hormone ang kawalan ng enerhiya, pagdadagdag ng timbang, pananakit ng kalamnan at depresyon. Kung nakakaranas ka ng tuloy-tuloy na pagkapagod at pananakit ng kalamnan, magpatingin sa iyong doktor para sa thyroid hormone test. Maaaring kailangan ng gamot upang maitama ang kakulangan. Poor cardiovascular fitness. Ang matinding pagkapagod pagkatapos mag-ehersisyo ay maaaring dulot ng mahinang cardiovascular fitness. Ang pag-i-ehersisyo ng walang pahinga o pag-i-ehersisyo ng lampas sa iyong kasalukuyang fitness level ay maaaring magdulot ng sobrang pagod sa iyong puso at sistema ng sirkulasyon na mag-iwan sa iyo ng pagkaubos ng lakas. Magpahinga ng 5 minuto upang bumaba ang pagtibok ng puso at uminom ng tubig para muling ma-hydrate ang katawan. Ang rehydration ay nakakatulong upang mabawasan ang pagkalapot ng dugo na nagre-resulta sa mas maayos na sirkulasyon. Illness. Kung ikaw ay nagpapagaling mula sa isang karamdaman, maaaring ang pakiramdam mo ay maayos ka na para gawin ang iyong normal na gawain. Ngunit, mabigat ang pangangailangan ng pag-ehersisyo sa katawan at maaaring magdulot ng matinding pagkapagod. Huwag muna mag-ehersisyo hanggat hindi ka pa lubusang gumagaling. Kapag handa ka na, magsimula muli sa iyong training program ng dahan-dahan at unti-unting taasan ang intensity. Gaano nga ba kadalas dapat mag-ehersisyo? Okay ba na mag-ehersisyo araw-araw ng walang pahinga? Ayon sa rekomendasyon, ang mga malulusog na adulto ay dapat mag-ehersisyo ng regular ngunit may tamang balanse ng pahinga. Inirerekomenda ang humigit kumulang 150 minuto ng katamtamang ehersisyo at 75 minuto ng matinding aktibidad bawat linggo na maaaring hatiin sa 30 minutong ehersisyo 5 beses sa isang linggo. Mahalaga ring magbigay ng sapat na oras ng pahinga upang maiwasan ang labis na pagkapagod.